despite diba, na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. The worst government ever? Bakit hindi ko nabanggit ito kahapon? Kasi you are preventing from duly elected the Senator of this Republic to perform its duties. Papasok ako para mag-attend ng session, tapos ganun. Pinigilan. Okay na? Sir, thank you very much. Buhay si Senator Bato de la Rosa! Ayan po, narinig natin ang mensahe ni Senator Bato de la Rosa para sa ating lahat. Ibalik po ang mikropono kay Karani. Ingat po kayo Ingat po palagi. kayo. Pray lang yung tayo, pre. Salamat po. Hindi namin kayo. Hindi ko ma-express yung aking pasasalamat sa inyo. Maraming salamat at nandyan kayo para sumuporta sa akin. Senator, nais lang din. Tulungan niyo akong magdasal. Magdasal tayong lahat. Andito po kami para sa iyo. Pray for God's deliverance. Pagdasal daw po natin si Senator Bato, mga kababayan. Wala bang malakas dito kundi si Lord. Senator! First and foremost, sana isipin niya na siya ay Pilipino. Presidente siya ng isang bayan ng Pilipino. Yan ang mensahe niya kay Bangag. Yung napakinggan po sa kanya, alagaan niya lahat ng Pilipino. Dahil siya ang presidente ng isang bayan ng Pilipinas. Siya ang ating ama. Dapat, yan ang kanyang iisipin. Paano niya pangalagaan ang kanyang mga Buhaya yung inalagaan ni Bangag. Alam ko, yung, hindi talaga ako ang mahal ninyo. Ang mahal ninyo yung banda natin. Hindi kayo pumapayag na pag-uwi yung ating bansa. Ako, maganda na yung sitwasyon ko. Yung 6 months na wala ako, kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Pero, ginawa ko, sa kanila, para makatulong, para magbago ang liderato ng Senado, dahil kung hindi Pilipinas, kaya bugahin talaga ako against all odds, lahat ng risk, kinarap ko para makarating lang dito. Pero despite diba, na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. Matalino tayo, sir! Matalino! It's real. Magagaling! Imiskarte mga digre! Senator, magtatanong kami sa iyo. Ano po yung naramdaman ninyo kanina nung habang hinahabol kayo ng mga pulpul na NBI? Hinihingal. Ang aking inisip talaga is kung paano ako magkasunod. Yan yung goal. Para makasama ako doon sa pagbuto para sa pagbabago ng liderato ng Senado. Yun naman talaga ang nahabol nila. Bakit nila ko naharangan? Dahil ayaw nila ako mag-active dito at mga pagbuto. Huwag niyo po masyadong idikit yung cellphone. Yes, Ngayon nyo muna yung mga cellphone nyo kasi sobrang dami ng vloggers po dito. Senator na nagmamahal sa'yo, ano ang mensahe niyo? Mabuhay ka, Senator Bato. Nagmamahal sa'yo dito sa labas ng Senado. I am willing to die for you in this country. Mahal ko kayo lahat. Mahal ko kayo lahat. Sana mag-ingat kayo dyan. Ingat rin kayo. Senator, ano po yung... Huwag kayo magsawang sumupunta natin. So yun po mga kababayan, sinabi ni Senator Bato na hindi daw po siya natatakot. Pumapasok po siya alang-alang sa sambayan ng Pilipino. Pumasok siya para makapagboto doon para mapalitan yung liderato ng Senado kasi sabi pa nga ni Senate President Cayetano, iba na ang landas na tinatahak ng Senado kaya nagpaplanuhan nila na magkudita para mabago yung liderato ng Senado. Hindi po yun para lang sa impeachment o anuman, ginagawa po nila yon kasi nakikita nila na yung Senado, iba na yung ginagawa, iba na yung landas na tinatahak. Sa halip na imbestigahan yung mga flood control, imbestigahan yung mga 18 soldiers, former 18 Marines or 18 soldiers na handang tumistigo laban sa katiwalian, sa korupsyon ng flood control, sa mga malimalitang pera na ninakaw ng gobyerno. Yun. Sa halip na imbestigahan ng dating pamunuan ng Senado,
ay inililihis nila yung usapan. Sa halip na tuntunin kung sino yung tunay na magnanakaw, ay iba yung tinatahak ng Senado. Inililihis nila yung katiwalian sa korupsyon. Ayaw nila lumabas yung katotohanan. Lalo-lalo na yung si Ping Lacson, na sa halip ay imbestigahan niya yung 18 soldiers na lumabas, na may revelation kung sino yung totoong magnanakaw, ay hindi naman iniimbestigahan. Kaya ngayon, nagkaroon ng kudita sa Senado. Pakinggan po natin itong interview kay new elect Senate President Alan Peter Cayetano. Well, matagal na kaming medyo umaangal sa direksyon ng ating Senado. Disagreements no, sa policy. Pagkatapos tuwing makakabuo kami, parang may pananakot na huhulihin si Senator Bato. So actually, this morning ko lang nalaman na malapit na siya. As of Saturday night, sabi niya hindi siya makakarating. So even yung mga kasama namin sa majority, nagulat na lang kanina, but through God's grace, nabuo yung 13, and I think perfect timing kasi na-prove din ni Senator Bato na yung threat sa kanya totoo. Kasi mismo sa loob ng Senado siya hinagod at hinabol, no? At gustong i-prevent na mag-attend siya. Before we go to Senator Bato, former Senate President Soto believes this has all to do with the impeachment. The proof of the pudding is in the eating. So, bantayan nyo kami at saka nyo kami husgahan. Pero dun sa speech ko mismo ay sinabi ko na po iba sa lahat na hindi po to, hindi mali po na ang impeachment ay basta lang i-dismiss because of politics, pero mali din na bigla mo namang i-convict na walang ebidensya. May proseso to at malaking bahagi ang accountability ng ating konstitusyon. So I can say anything here, but in the end, bantayan niyo po ang magiging aksyon ng Senado, especially na today, gumalaw na po o ginampanan ng House ang kanilang tungkulin. Maraming nagtatanong kay Senate President Soto, sabi niya ang forthwith ay after may akit ng articles of impeachment, they're gonna convene the impeachment court. Pinaliwanag na yan ng Supreme Court. Yung Nilinaw niya sa akin ngayon na to convene but yung trial ay hindi agad-agad dahil may mga administrative processes. So ang kinukonsulta ko ngayon sa ating Senate Secretariat ay kung yung rules ay kailangan bang pag-usapan muli or i-adapt lang yung dati. So actually I will do everything you've said tonight, but I don't think there will be any delays and I don't think there are any machinations on the part of the new majority. All of us know that the Senate is on trial also, so we will do our best. So if the articles of impeachment will be transmitted by tomorrow, you will convene the impeachment court by Wednesday? I will update you tomorrow, diba? Kasi I just have to look at everything, diba? I don't want to speculate, but we will follow the Constitution, we will follow the rules. Okay, let's talk about Senator Bato de la Rosa. He's under protective custody. What does that mean, sir? That means that paninindigan ng Senado, ang tradisyon ng Senado, na hindi mo basta pwedeng arrestuhin sa premises, and we will wait for a final warrant of arrest from the court. So ang nangyari in the past, pagka na-exhaust lahat ng legal remedy at sinabi ng korte na valid ang warrant of arrest, in this case we want a valid court, a court of competent authority to validate that ICC warrant, then usually yung mismong senador na nagsusurrender. Before I turn you over to the studio, sir, so you will allow yung pag-serve ng ICC warrant pero hindi nyo iaalaw ang arrest kay Senator Bato? There's no reason not to accept, diba, any subpoena, any filings, any pleadings. Having said that, you know, you cannot just use a piece of paper and then say yan na yon, hulihin na kita. And katulad nga nun, sabi namin, ano ba personality ni former Senator Trillanes? Siya ba'y sheriff ng ICC? Siya ba'y coordinator na ng Interpol? You know, you can't just show up here. Kitang-kita sa video, hinahabol si Senator Bato. I mean, may decency, di ba? Man mag-usap eh. So kung nakita namin everything's in order, why would we use the Senate for anything illegal? Sir, I think we have questions from the studio. Cheryl, Julius, are you there? Ayan. Cheryl, Julius? Yeah. Sir, can you hear it? Hi Julius, medyo long day lang at no one expected it to start and end this way, no? Only to God's grace. It was really very difficult to get the majority, but we will have a caucus tomorrow. Then kinausap ko rin sila Senator Soto, sila Senator Migs na kailangan mag-usap-usap din lahat.
So far nag-cancel ng mga hearings except for yung Ways and Means and Energy dahil presyo ng kuryente. Yun ang hearing na matutuloy this week. But we expect everything to normalize next week. And tama-tama din naman kasi everyone needs time to study for the upcoming impeachment trial. Questions? Cheryl, Julius? Anything is possible, but we all agreed that except for Senate President and Senate President pro tempore, pag-uusapan pa namin bukas. That's why even si Senator Joel, kasi actually, Julius, we were hoping 14 kami kanina 14 or 15. So, nung nagkabotohan, doon lang namin nalaman. So, doon pa lang namin titignan yung mga committees. But I'm extending the arm of cooperation and unity sa ibang mga membro. So, marami sa kanila katrabaho ko the last 4 years or for that matter, the last 20, 30 years. So, I'm hoping we can have a bigger majority. Kung hindi, mas maraming independent na tutulong din sa majority. May questions pa kayo? Cheryl po. Yeah, good evening, Cheryl. Kasi may nangako sa amin, ngayon nga, na pag 13, sila 14, sila 15, or magpakita lang si Senator Bato. So, it went back and forth. And, you know, I won't point fingers, pero alam nyo naman, ang dynamics hindi lang sa loob ng Senado Our country is going through some political turmoil. So, there's a lot from the private sector, from the executive, from relatives ng mga senador. There's so many factors. But what's important for me is may integrity ang Senado at independent. So, of course, ang 13 ay napakapayat na majority. That means I could be there for 1 day, I could be there for 2 years. So, if we can build a better coalition, a more balanced and numerous coalition, meaning kung pwede tayo umabot ng 15, 16, mas gusto natin yon. Having said that, so ngayon 13 to 9, we're still going to work with them and of course offer them committees. Last question daw tayo at mag-a-adjourn si SP ng kanyang session. Hindi naman po. Not necessarily naman po. They kasi yung friendships at loyalties dito, di ba? So like si Senator Migs, nag-abstain din ako sa kanya dati, kaya sabi ko nakaganti ka din. Si Senator JV was part of the leadership ni Senator Soto, was part of the leadership of Senator Migs, so hindi naman basta para lumipat. So there's a lot of dynamics, but we're going to be torn apart by, di ba, the issues on the impeachment, issues on ICC, but mas concerned kasi ako dun sa ekonomiya natin. I really think in the next 2-3 months, mas ramdam ng mas marami yung problema. Day 70 na yung Israel-US Iran war. So I really believe we have to come up with a working Senate. So yun po mga kababayan. So narinig po natin yung interview kay New Senate President Alan Peter Cayetano. At kay Senator Bato naman, ano po yung masasabi niyo dito mga kababayan na sinabi ni Senator Bato na hindi daw siya takot. Pumasok siya para sa sambayan ng Pilipino at para bumoto sa Senado para mapalitan na yung leadership ng Senado. Kasi sabi pa nga ni Alan Peter Cayetano ay iba na yung tinatahak ng dating pamumuno sa Senado. Kaya sila napilitan na magkudita. So ano yung masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-iwan lang po kayo ng komento sa baba. Paki-subscribe na din po yung channel natin para maging updated kayo sa susunod pa natin na mga video.